Good morning. Good morning. Thank you po sa panahon. Ma'am, last po nakausap namin kayo dito sa programa. Nasabi nyo po na yung guidelines nga po na ibigay nyo na dito sa mga oil companies, ukol pa rin dito sa pagsasubmit nila ng kanilang unbundled prices. Kumusta ma'am? May balita na po ba dito? May mga nakapagsumiti na po ba? Supposedly ang deadline nila is Monday, ano. And then my team is supposed to collate everything, ano. Kailangan hinihintay ko lang ang report nila. But we'll report to you as soon as I get the as soon as I get the report from our bureau, ano. Pero alam ko this week dapat tapos na 'yan. So, ang deadline po nila ay Monday. Ano po mangyayari doon sa mga oil companies na hindi aabot sa deadline nyo na Lunes? And then we have to make them explain, ano. Hindi naman natin pwedeng kaagad lang ipasara kasi we also need their services right now, ano. Pero yan po, yun yung tinatawag na show cause order or ipa-explain na kanila bakit hindi sila nagko-comply ng directive ng DOE. But at the same time, we've already spoken to PCC weeks ago pa. Ang PCC at the same time kasi sila rin humingi rin ng documents para din ginagawa rin nila yung sarili nilang investigation kasi sila dapat talaga nag-investigate. Kami nag-gather ng information, sila yung nag-investigate kung mayroong mga violations yan. Oo. Secretary, sa abiso po sa inyo ng inyong mga staff, gaano na daw po kadami yung oil companies na nakapagsumite nitong unbundled prices nila? I have to check lang kung ano. But I can report to you once I have all the documents kasi baka too early pa for me to tell you how ilan eh. Baka may nag-report na rin kagabi eh. Baka may mga nadagdag, ano? Pero para lang po mas Secretary, para lang po mas maintindihan din ng mga kapatid natin na nakikinig sa atin ngayon, under the DOE circular at advisory po na meron na noong 2019 pa, ano po mismo yung kailangang ibigay at ilahad sa inyo nitong mga oil company na ito dito sa unbundling? Kasama po dyan as in lahat, import cost, buwis, logistics, everything that we need to know. Yes, ma'am. Actually, dapat yan malaman kung magkano ba yung bili nila, magkano yung, kasi madali kasing i-double check yan eh, kasi they're supposed to buy from internationally. So, yan sa international trading market nila, no? So, import cost, premium cost, insurance, transportation, magkano yung buwis na nabayaran nila, magkano yung kita nila. So those have to be may breakdown, sabihin kasi ngayon sabihin lang ganito yung increase, ano, pero hanggang doon lang ang na transparent eh. But other than that, we want to see how they come up with the cost actually. Oh, nun po bang nilabas ninyo, Secretary, yung guidelines na ito na i-implement nyo na yung unbundling sa presyo po ng langis? Meron po bang mga oil companies ang umalma? Kasi tama, ito po'y umabot hanggang sa korte, ano, para mapatigil noon yung paglabas ng unbundling nitong mga kumpanyang ito. Or cooperative naman po ang halos lahat sa kanila? Okay. Before, I think historically, nung ginawa to, nagkasuhan pa. Before pa, way back before pa to. Yes po. Tapos, matagal yata na kaso yan, ano? Tapos, naka-decide yung Supreme Court in favor of DOE. And then after that, we issued our own circular. And ngayon, nangyari tong gera na to, minandate namin sila na to do their submission. So, so far naman, as of recent, before merong umalma, pero ngayon wala namang nag-respond sa amin na nagreklamo. That's good. No negative response from the oil companies. So wala tayo nakikita na posibleng magpunta na naman po sa korte para ipahinto po itong unbundling ng prices. I hope not, no? Marami na tayong problema ngayon, pero I hope not. Although I have to say though, I mean, it's two things eh. Whether magreklamo ka or wag kang gumalaw, no? That we don't want. We want them to be responsive to the directives of DOE.
At Secretary, balikan ko lang din po yung tungkol po sa naging hearing last time. Punta po ako sa iba na issue. Last time po nagkaroon ng hearing tungkol po dun sa excise tax. Kasama din po namin dito si LPGMA President Arnel T. May binabanggit po siya tungkol dun sa mga big oil companies na hindi agad makapagbibigay ng diskwento sa kanila pong mga customers. Ano po talaga ang nangyari dun, ma'am? Bakit itong mga small-time players natin na nagbebenta nitong LPG at kerosene kaya agad na bawasan yung presyo ng kanilang produkto, pero with the big-time oil companies, hindi nila agad maibigay? Ano pong paliwanag doon? First of all, kailangan natin muna ng guidelines from BIR, how to implement this. Kasi nag-issue na ngayon, nag-announce na ngayong presidente, but wala pa yung paano ba i-implement yon. Kasi ang excise kasi kina-charge yun pag import mo eh. Hindi yung kailan ka magbebenta. Kailan papasok ng Pilipinas, tsaka siya sina-charge. So, yung mga binibenta ngayon, nabayaran na yung excise nun. So, in terms of kay Arnel, sila kasi may Arnel is lang yan eh, adjustment sila once a month lang yan. Mas madali siyang i-manage. Pwede naman i-credit lang yan, no? Bawiin nila in the future, yung ibabawas na yun, ano? The big oil companies kasi, mas complicated siya kasi mas malaki yung scale nito at mas marami silang produkto na pinapapasok. At mas madalas sila mag-adjust ng presyo at mas madalas din sila mag-import. So, but I think may paraan naman yan eh. May paraan naman paano gawin na halimbawa, kahit nabayaran mo na, ibawas mo pa rin, pwede naman siyang i-carry over na lang sa susunod mong babayaran na lang. So, pero I'd rather we wait for the instructions of BIR kasi sa na yan, sa Department of Finance. So, kailangan nila ng guidelines para masigurado din na mabawas nila as soon as possible. Oo. So, pero as we speak now, ma'am, itong mga big oil companies, hindi pa rin nakakapagbigay ng bawas presyo dun sa mga produkto nila na LPG at kerosene? Sa LPG ng big companies. Yes po. Alam ko wala pa eh kasi wala pang instructions sa BIR eh kasi baka magbawa, I guess ang iniisip nila magbawa sila tapos hindi pala i-allow, baka future importation ang sabihin ng BIR. So naghihintay din sila ng instruction para klaro sa lahat kung kailan i-implement. Oh, so ang paliwanag na talaga dito, dahil mas malalaki sila, mas komplikado na magbawas agad compare doon sa mga small-time players, yun po talaga yon? It's not just that. It's also the clarity of the instructions. So, tsaka mas ang malaki sila and then they also import more times than the smaller ones. Ang mas maliit kasi the smaller players siguro once a month sila nag-i-import. So, mas madali siyang i-trace. Yung the bigger companies, mas madalas sila magpapasok ng supply kasi every month. So, may mga logistical problems lang dyan. Pero I think kung maayos naman yung instruction ng BIR, posible naman yan na i-implement ka agad-agad once ma-issue nila yung instruction. Oo nga Secretary, kasi parang ang tingin ng iba, parang mas nagiging lax tayo dito sa mga big oil companies. Kasi 'di ba parang iisa lang naman po ang rules sa sa pagbawas nitong tax, maging sa pagbabayad ng tax itong mga small players and big players, o may pagkakaiba po? Yeah, para-pareho lang yan. Ang sinasabi, I think hindi ko lang narinig ang interview niya. But ang sinasabi niya, pwede nilang gawin kaagad ang implementation nila, na halimbawa, kung sabihin ng BIR, bukas, baba niyo na yan, pwede nilang gawin. For the big players, kung ganun din yung instruction ng BIR, ganun din pwede nilang i-implement. The complication is probably kung paano i-reconcile, no? But if it's, kung ganun po ang rule ng BIR, it doesn't differentiate kung malaki o maliit yung company. Gaano pa daw po katagal bago ito ma-reconcile ng BIR para maramdaman na po ng mga consumers na bumibili dito sa big oil companies yung bawas presyo sa LPG at sa kerosene? Ang DOE po, hinihintay lang nila po yung instruction ng BIR kung paano i-implement. Kasi hindi po sa under the DOE yung collections no?
nung kahapon nung press conference with sa Malacanang kahapon, sabi nila within the day or as soon as possible, mag-i-issue sila ng IRR. So, hinihintay po namin yan. Hoping na this week po siya lalabas. So, Secretary, kaya Wag naman this week, dapat nga ngayon or kahapon. today, dapat kahapon pa. Opo. So we're waiting for that kasi kasi pag nagsabi na kami nag-set din kami ng sarili naming rules pero wala pa yung rules ng DEI, then baka hindi kasi sila yung nasusunod kasi. Oo. Kaya importante, Secretary, makapagpasa sila lahat ng unbundling, no? Kasi dun sa submissions nila, makikita din natin yung binawas na tax. Tama po ba? Opo, actually, kung may binawas na tax yan, makikita mo kaagad sa pump price, sa presyo nila. Kung sinabi, halimbawa, kasi ang excise tax kasi, definite number yan per liter Hindi yan porsyento. So, pag sinabi, halimbawa lang, kung 3 piso yung bawas, dapat sa pagbenta, 3 piso din yung bawas. Basta lang po malinaw dun sa mga syempre nag-iisip ngayon na kaya hindi pa nagbabawas tong big oil companies dahil pinapaboran sila kaysa sa small-time players. Hindi po ganon. Hindi po kasi, kahit sila yung mga malilit, hindi pa naman nagbabawas din. Sinasabi lang nila na kaya nila, kaya na kaagad, no? But I don't think anybody has lowered the price as of yet. Secretary, pareho lang yan yung treatment. Secretary, sabi po sa amin mismo ni Sir Arnelty, nakapagbawas na daw po sila. Kung ngayon po nag-announce yung Pangulo, a day after, bawas presyo po agad sila sa kanilang mga produkto. So I have to check on that kung ano yung status nila kasi wala pa sila notification sa amin, So I'll check on that kung ano yung ginawa nila. Ito po, baka may mga iba pa pong tanong si Manong Ted dito. Yun lang pong unbundling po, Madam Secretary. You're talking about unbundling, ano yan, per annum, annual report nila, monthly pa, paano po? We can, right now kasi ang hiningi namin kung mag-unbundle sila as of right now kung sa presyo nila, So, DOE can actually, ang adjustment kasi natin that is every week, nag-i-increase or nagbabawas tayo every week. Actually, kung gusto ko rin ng DOE, we can ask for it every week also. So, as of right now, yung una is ang unbundling ng presyo ngayon as of the date of na ni-request namin yung unbundled report nila. So, it's possible hindi kasi kailangan yan annual or monthly. Can be as short as weekly. Talaga ha? Short as weekly. Opo. You're referring, ma'am, sa implementasyon nung circular na DC 2019-05-0008, right? Ni Alcusi, right? Yes, sir. Okay. Opo. Meron kaming bagong circular actually yung mga last month na issue. Ano yan? Pareho ba lang ho ang wordings niya o may mga binago po kayo? This is based on the ruling ng Supreme Court na inallow na siya, no? All right. So, kasi di ba nag-away-away? Yes, ma'am. We know. Yung Opo. unbundling. Opo, we know. Tapos, ngayon po, may, actually, yung last communication na namin sa kanila, yung format ng unbundling nila, i-fill up nila yung format and binigay ng DOE and then they submit it to us. We're expecting that this week, actually Monday pa So I have to check on that. Pero doon po sa inyong inilabas na sa inyo na po, kayo na pumirma ng naturang circular, kayo na pumirma nito, pareho ba yung provision sa penal sanction? It is based on ano lang. Yes sir. Yes sir. Kasi doon kay Alcusi circular, alam ito ni Rino David Rino Abad, no, I'm sorry. Abad, Rino. Yes, Rino Abad. Alam niya ito kasi kasama siya sa bumuungan nito. At dito po, may mga provision na ang hindi susunod ay pwedeng makulong kung kakasuhan nga ng DOE at meron pa mga multa na mga babayaran. So, kung dito ho rin kayo nagbabase, ibig sabihin,
talagang merong penalty ito. So ang tanong po Well, ngayon, ang tanong dito ngayon, gaano kayo kaseryoso na gamitin po ang probisyon ng batas at ipatupad itong circular ninyo at anong deadline ninyo? meron pong kung andyan yan po yung rule, then we apply the rule. Hindi naman it's not a matter of choice, Kung Mm-mm. ano yung regulation, that's the regulation. Now, how to Opo. determine the Mm-mm. degree of their culpability is dependent on ang assessment ng DOE at Aha. kung dadalhin pa yan sa korte, then that's an assessment ng judge, But Oo. yes, the law applies to all naman eh. Okay. So, kapag sila ay sumagot na dito, meron ba kayo talagang deadline na ibinigay? And pag ba sila nagbigay ng unbundled pricing nila, will you make it public? Meron pong yun po yung pinag-uusapan ko sa mga lawyers ng DOE. Kung ano yung extent ng Mm-mm. ano tawag dito? Opo. Industry confidentiality tsaka Aha. ano yung pwedeng i-public siya. So kasi nga Fred, nakasuhan na dati, no? Yes, So ma'am. we're very careful na rin na hindi rin kami magba-violate ng mga ganyan ng mga industry secrets na kailangan. Aha. At we're balancing din. Pero yes, as much as we could, gusto namin na transparent lahat para makita talaga ng tao bakit ba umaabot sa ganyan yung presyo. Okay, Kasi kasi po... kung itatago yan, talagang wala tayong tiwala sa oil companies natin. Opo. Ma'am, kasi ma'am, dito po, sa nakalagay sa unbundling order na ito, for the oil company, kasama dito for charges, mga other imposed, including marketing cost and oil company profit margin. Mahaba-haba ito from letter A to letter J. So ito ho, Opo. pareho lang ang inyong hinihingi dito, basically, di po ma'am? Opo, makikita kasi yan sa lahat na hinihingi. Mm-mm. Actually, pati yung costing ng goods mo no? Yes, ma'am. Pati ang kung ano yung landed cost mo, no? Kung Yes. magkano siya kasi. Import cost, foreign Opo. cost, insurance, etc. Opo. Mm-mm. Opo. Madali kasi monitor yan kasi may importation documents no sa Mm-mm. POC So Mm-mm. pwede namin ibangga diyan. So sa kung magkano yung kita nila at gastos nila, that's what we want to reveal also. Kasi kailangan din malaman ng mga tao, ano ka ba, 10% ka, 20% or 5%. So, yun po sige. yung kailangan na i-maintain natin at the very least na mababa. Kasi in times of energy emergency, yun yung talagang pinupush ko. Opo. Dapat pag energy emergency, walang kumikita ng malaki dito. Pag good times, well, unregulated kayo. Pero pag bad times na energy emergency, dapat may control ang gobyerno kung magkano yung kita ng oil companies. Kaya nga, dapat nga i-unbundle para makita namin at pasabihan kung sino yung mga profiteering. No? Okay, again, when do we expect this, ma'am? Kailan po ulit, ma'am? Pakiklaro na po. Within the week, ang expectation ko na mabigay na sa akin Okay. yung final report. Alright, And sige then, kung kulang nga naman, kung mayroong company, then we will also say kung sino yung hindi nasabi. Okay, sige po. Ma'am, ito lang po, pakiklaro lang po. Yung pong paghingi natin ng nod, ng pahintulot sa Amerika para po sa Russian oil na ating gustong angkatin. Can you explain, please? Kasi nag-embargo sabi ng US dati, walang pwedeng bumili galing Iran, Russia, at kung anumang country. Mm-mm. So, binabawalan nila. So ngayon, ang ginawa ng Pilipinas, kinausap, I think through our embassies, kinausap, mabigyan ng window na wag nang iba ng pagbenta sa Pilipinas. Binigyan po yan hanggang April 11, I think. No? So ngayon, hinihingi ulit na bigyan na naman ng window para makabili. Kasi si Petron, nakabili kasi sa Russia. At lumobo talaga yung supply nila. Bakit, ma'am? Kapag ba hindi po pumayag ang Amerika, ano mangyayari? For on the part kasi ng mga private companies natin, tulad ng Petron, medyo hindi sila confident bumili pag wala yung pag-lift ng window. Kasi
baka kasuhan ang private entity natin ng US. On the government side naman, I think, di ako DFA, pero I think it's more of like diplomatic channels. Ang tinatanong nga ako sa Senate the other day, kung gobyerno bibili, kailangan pa natin ng paalam. My opinion is hindi na kailangan kasi government to government naman yun. Pero we have to respect kung ano yun din yung pamamaraan ng diplomacy natin. Okay, pero practically ma'am dito, kaya ka humihingi ng pahintulot dahil sa embargo na pinatutupad ng Amerika sa mga kaalyadong bansa nila para po sa pag-aangkat ng langis from Russia. Kasi yung I understand, yung mga hindi naman nila kaalyado, patuloy lang po nag-aangkat from Russia, di po ba? Opo. At ang irony niyan is sila naman may pakana ng gera nito. Ngayon kailangan pa natin magpaalam. Ang dating ma'am kasi parang, di ba sa iba, no? Sa iba, sa mga, ang dating kasi para tayong tuta ng Amerikano dito Parang we are at their mercy, Parang ganun nangyayari, Kasi they caused the increase, actually. Sila nag-cause ng increase ng presyo ng langis at ng limitation ng supply. And now, we are asking, let's say, a window pa para makabili sa ibang sources dahil nasara nga yung source natin. So yes, I understand. Parang kung anong our oil industry and the economy of the country, parang nakasalalay po sa Estados Unidos. Yes. Paano ho namin dapat intindihin yan, ma'am? Oo nga po. Oo nga, Secretary, No, paano? because for me, ako bakit umakyat yung presyo ng langis? Because US, Iran, and Israel war, in the Middle East. Now, bakit nagkaroon tayo ng limitation ng supply or may mga cancellation ng orders natin before? Because of the US, Iran, and Israel war, this has been caused by the Middle East war. Yung problema na we are suffering now, nagiging mahal ang presyo. Hindi dahil hindi lang because of any actions within the Philippines, because of the war in the Middle East talaga. So ngayon po, nagpo-problema tayo. Naghanap tayo ng supply at murang supply. And one option of that is countries na may embargo yung Amerika na pinagbabawalan sila or magbenta sa atin or pinagbabawalan tayong bumili sa kanila. Now, one good option also for Russia, for Petron is to buy crude oil from Russia kasi available siya at ang price medyo mas reasonable siya. Mahal pa rin pero at least nandyan siya, So ngayon po nangyayari, we are trying to find solutions for a problem caused by the war in the Middle East, which was because of Iran, US, and Israel, Ngayon po, bibili tayo, naghahanap tayo ng solusyon sa problema na pinos ng gera na yon. Ang isang solusyon is to buy from Russia. And now, in order for us to buy from Russia, we have to ask for a window pa na i-allow tayo bumili doon. So medyo full circle ang dependence natin. Yes, ma'am. Okay. Bitter pill talaga to swallow at this time. Anyway, so ma'am, ganito na lang po. Meron kayong pinirmahan pong agreement with the OTR and the ICT. Yung 10 pisong fuel cost subsidy, sa manggagaling ang pera dyan, ma'am? Ito po is from PNOC po. Ang PNOC is a government a corporation under DOE and DOF. So, meron silang available na funds. So gagamitin po yung funding na yon para tulungan yung LTFRB na makabigay ng 10 peso discount for jeepney drivers, jeepneys natin.
Opo, sa PNOC, ma'am, GOCC po ang panggagalingan ng pondo para po dito sa subsidy ito. And ang detalye Opo. po ng implementasyon, sino ma'am? DOTR po? Paano? It's ano naman, it's through our MOA. Meron kaming agreement din. Mhm. Ang implementation nito, ginagamit po yung system ng Land Bank. Mhm. Ang listahan ng jeep Mhm. galing po sa LTFRB DOTR. Mhm. Tapos yung listahan ng gas stations galing po sa DOE. Okay. Magkano ma'am ang paunang pondo po na ilalabas dito ng PNOC? I think ang kinalculate namin yan more or less mga 1 billion to 1.5 billion. Okay, sa pauna po, no? Kasi nga ngayon po yata ito'y pilot pa lamang na programa. Pero ang pilot yan, mga 1 week lang. Tapos pagka next week, hopefully, kung wala na kaming nakikitang problema sa system, then we'll start expanding. Ang target ko sana niyan, Ted, is by end of month, kumpleto na siya, the whole country. Oo. Ma'am, kasi may problema po sa iba, ha? Yung mga nagpapakarga, una, hindi lahat ng gas stations kasali dito. Pangalawa, yung jeepney driver, paano yung kanya pagpunta doon, hindi naman siya nagpapa-full tank lagi. Alam niyo ho yun, paano kung bawat biyahe pakarga, paano po yung sistema? Ang allotment nila is meron silang 150 liters na pwede silang humingi ng discount. Bakit siya 150? It's around 5 days na biyahe at 30 liters every day ang calculation namin. No? So ang 150 na yan, hindi siya nag-expire na one time, big time lang siya. So from Monday up to Monday up to Sunday, pwede mong kunin yung 150 mo. Pag hindi mo naubos ng Lunes, pwede ka magpakarga Tuesday and then Wednesday until maubos mo siya. Pag naubos mo na siya by Friday, hindi ka na pwede magpakarga ng Saturday or Sunday. Pero pag hindi mo rin naubos by Sunday, may panibago ka ng mga 150 pagka next week, no? So nagro-rolling lang siya. So far naman, ang out of the 52 gas stations along the routes of our jeepneys, sign up naman sila lahat eh. So ang lahat na gas stations na nasa ruta po ng mga jeep natin naka-sign up. Sige po, muli kaming gagawa po ng panayam po, no, sa ilang pang mga kagawaran para po sa mas detalyado pong paliwanag nga, no? Opo, yes ma'am. Pero yung sana, Ted, kung if they have concerns, kasi yun yung gusto rin namin malaman kung ano yung mga kailangan namin i-improve. Kaya nga siya tawag na pilot para at least pag-roll out sa buong bansa, medyo maayos na siya. Yes ma'am. Buti yan na mabigyan kami ng feedback para ma-improve namin bago namin pa ipalawakin pa yung discount. Yes ma'am. Will do. Sige ma'am. Ma'am, salamat po despite your very busy schedule. Kayo po may panahon po para sa aming katanungan, ma'am. Salamat po na marami. Thank you po. Good morning po. Thank you. Energy Secretary Sharon Garin. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.